you today? I hope you're all right. I hope you're having a great day. Ito lang. Nakakita lang ako nitong isang writings article. Sa isang in one of multimedia platform. Online. This is from Cody Brett. It talks about a relationship between two people. Romantically. Sabi niya, yung relationship daw, after it has ended, it brings a lot of pain and it really hurts. And then, sabi niya, napaka-strange na feeling na ang isang tao andyan siya sa buhay mo ng ilang araw, months, minsan nga lalo na kapag you already married, some has gone for 25 years, 20 years, 10 years, di ba? Ang haba ng panahon na pinagsama nyo. Tapos, magigising ka na lang isang araw. Wala na. Hindi na pala kayo. Siguro nga, masakit. Pero, meron namang relationship na nagtatapos sa maganda. You ended on a good terms. Kagaya na lang nangyari kay Katniel. O meron naman talagang catastrophic. Meron naman talagang grabe. Giyera patani, di ba? Bago kayo naghiwalay talaga. Pero either way daw, sabi ni Cody Brett, it's so bizarre na paano yung relationship nyo ay nagbago na ganun lang kabilis. Parang simbilis lang ng pagdaus-dus ng tubig mula sa falls. Diba? At alam mo ba kung paano at ano? Wala ka ng ano, wala ka ng peace of mind. Wala ka ng peace of mind. Hinahanap-hanap mo siya. Kasi nasanay ka na nandyan siya. Nasanay ka na pagising mo, siya kagad, hanapin mo yung cellphone mo. Tetext mo siya kagad, di ba? Pagbukas pa lang ng mga mata, may mga muta ka pa. Pupunasan mo ng ganun. Oh my gosh, kailangan ko na siyang, kumusta na kaya siya? Excuse me. Tetext mo na siya kagad. Hello, good morning. How's your day? Kumusta na? Gising ka na ba? Tagal-musal ka na ba? Ganun kagad you know?
Siya kaagad ang nasa isip mo, no? Pero ang nangyari, it's beyond your control. Diba? Kasi, ang tao, nag-grow siya eh. It's either nagkaroon kayo ng ibang priorities. You have each other's activities. Diba? Pag gising nyo pa lang sa umaga, yung isa papasok na. O yung isa papasok sa trabaho. O kung yung isa estudyante sa school. O papunta na siya sa school. Sa school, may mga makaka-interact siya. May mga makakasama siya doon. May mga makakausap ka. Tapos yung kabila ng kabilang side, it's either punta siya sa work, nandyan ang mga co-workers niya, may mga seminars, yung iba pa nga napapadala pa sa ibang bansa para sa mga seminars. So napakalawak ng mundo na ginagalawan natin. Diba? Meron tayong kanya-kanyang activities of a day. You grow. Every day you grow. Pero at the end of the day, syempre, minsan, meron dyan na makikita kayo every day at the end of the day, di ba? Yung iba naman, weekly. Yung iba, monthly. Yung iba naman na nasa long distance relationship. Minsan, may mga 6 months contract, yearly contract. Yun. Tapos, after that, you go home with the one you love. Kikita kayo. Pero, after a day, may dagdag ka na eh. May dagdag ka ng bagong kaalaman eh. You have a new experience. You have interacted with different kind of people. You have seen a lot of different scenery, situations, problems. Yun ang nagpapa-grow sa atin. Pero kahit ano man yan mga, hindi ko naman sinasabi na although nag-grow ka, magkakaroon ka ng distance sa isang mahal mo sa buhay, sa isang relationship that you are involved in. Kahit ano pa yan, kahit ano pa sabi nila na kahit harangan ka man ng taga, kung gusto mo pa rin uwian yung isang tao na yan, at the end of the day, walang makakapigil sa'yo. Diba? Kaya ang sabi nga nila, ang pagmamahal, hindi siya pinipilit. You trust each other. Tapos, yung mind mo, firm talaga na kayo na talaga. At, siya pa rin ang uwian mo after the end of the day. Diba? Paano kapag iba naman ang nangyari? Kapag one of you falls out of love or nagkaroon ka ng ibang priority, nagkaroon siya ng ibang priority,
syempre, maninibago ka talaga. Katulad ng sinabi ko. Kasi, nagsama na kayo ng mga araw, buwan, taon, taon-taon, maraming taon, na siya na lang ang pagising mo, siya na lang parati nakikita mo, diba? Pero ganun talaga ang buhay. And that's perfectly fine. Sabi nila, move on lang pag may time. Wala ka namang power na pigilan ng mga lahat ng bagay sa mundo. Lalo na ang isang tao. Kasi, sabi nila, hindi mo raw pagmamayari ang isang tao. Katulad din ng ating mga anak. Our childrens. Our childrens that are not ours. They just, God gave them to us para to guide them, palakihin sila, in-nourish sila, at i-guide lang sila para maging isang isang napakabuting tao, mabuting tao. Diba? Katulad din ng yan nga sinasabi ko, yung partner mo, okay lang yon kasi you don't have any power pigilan ang isa tao kapag that person falls out of love from you, diba? Or na-outgrow ka niya. Kadalasan, yung end of relationship, isa talaga sa pinakamahirap na pagdadaanan mo sa buhay mo, di ba? Pero, ganun pa man, magpaganon pa man, okay lang yon. Mararamdaman mo yun sakit, syempre. You will, your heart still hurts because of what had happened. Nagkaroon ka ng maraming memories with this person. Kasi sa tagal nga naman ng pagsasama nyo. Ang dami nyo ng mga picture sa mga multimedia platforms. Kalat na yan. Saan mo nilalagay. Kung saan na kayo nakarating. Nag-travel na kayo from all over the world. Pero gising ka isang araw, wala na pala siya. Dahil siguro you're not really meant for each other. There are reasons. Maraming rason. Siyempre gusto mo pa rin, pag naman naramdaman nila yun, matagal yun eh. It's a long process. Pag-aaralan pa yun, naramdaman niya na you're growing away from each other. Travel different ways and direction. Magkaiba na yung paniniwala nyo, magkaiba na yung priorities nyo. Iba na ako, dito ako sa left, sabi niya. Dito ako sa right, sabi nung isa. Tapos, lalo na kung wala namang concern ng mga bata, madali pa silang maghiwalay, sabi nila, di ba? Kasi,
it's better early kesa sa huli na. Mas madali daw pag doon pa lang kayo sa early stage of relationship. Ganun pa man, they had been, whether you like it or not, they have been a part of your story. Nandun na sila sa chapter 1, chapter 2, chapter 3. Definitely chapter 1, siyempre yung mga parents pa lang yan. Pero mga pag relationship age na, mga high school, mga panahon namin, high school, yun, nagkakaroon na ng relationships. Yung mga teenager, nagti-teenager na yan. Nagkakaroon na ng crushes, tapos bigla mo nang malaman, crush ka rin pala niya, o di ba? Hindi man malayong maging kayo. Tapos yung mga memories na yon, nag-build na kayo ng memories. Mahirap, di ba? Kasi lalo naalala mo. Bigla na lang papatak yung luha mo habang naalala mo yon. At mawiwish mo na lang na sana makalimutan ko na siya para makamove on na ako. Lalo na kung nasa teenage years ka pa. Marami pang, there are a lot of fishes in the ocean, sabi nga nila, di ba? Marami ka pang mamimit. Iiyak-iyak ka dyan, tapos nandyan ang kapatid mo, parents mo. They will give you advice. Oh, there are many fishes in the ocean. Marami pa bang makikita dyan, sabi. Totoo naman yun. Diba? Lalo na yung mga kabataan. Pero minsan, but instead of forgetting, meron din naman tayong mapupulot ng mga lessons sa relationship na nagdaan na yun. Nagkita kayo, nagsama kayo, nagkaroon kayo ng reason bakit kayo dapat nagsama. Bakit kayo nagsama? It's either you really love each other, you are attractive with each other, you are attracted with each other. Yung iba naman, di ba, nagkaroon sila ng anak, yun, nagsama sila. So, there are a lot of reasons kung bakit nagsama kayo. Naging kayo, nagkaroon ka ng relationship, naging mag-boyfriend, mag-girlfriend. Tapos, maybe, there are a lot of problems na you two have won together, diba? Napanalunan yung mga problema nyo. Nanalo kayo. Diba? Sabay kayong natuto. Marami kayong lesson. Marami siyang aral. Marami kang aral na natutunan. Sabi nga nila, yung mga aral na yon, yung mga lessons na yon, yun ang magpapamature sa'yo. So, hindi naman lahat masama, di ba? Hindi lang talaga nag-work. Dalawa kayo. Nung nagsama kayo, there are some hardest times
together. Meron pang pagkakataon na kayong dalawa lang nakakaintindi sa isa't isa, na hindi naiintindihan ng ibang tao. Siya lang ang nag-iisang nakakaintindi sa topak mo, ganon. Ganon yun, you know? Sabi kasi nila, wala naman perfect para isa sa isang tao. It's just a matter of pagkakasundo. Yung where the shoe fits, sabi nga niya. Merong bagay na weird ka. Tapos, yung ka-weirduan mo yun, naiintindihan niya. Tanging siya lang ang nakakaintindi sa'yo. So, hindi lahat naging masama ang pagsasama ng dalawang magkarelasyon. Kahit nag-end man yan, diba? Or, maybe, siya din ang isang tao na nag-encourage sa'yo. Na-encourage ka niya maging strong. At na-encourage ka niyang tanggapin kung sino ka talaga. At embrace mo kung anong mga flaws mo, yung kalakasan mo, pagkakamali mo. Siya yung nagturo sa'yo at siya ang holistically na nagmahal sa'yo, di ba? Tapos, pwede rin namang yung relationship mo sa kanya, siya yung nagbukas sa'yo ng mga mata mo na kung ano talaga ang tunay na kailangan mo sa buhay mo. Ganon yun. Kaya hindi ka dapat bitter na naghiwalay kayo. Kasi marami ka ring mga good or some are great experiences with that relationship. Hindi lang talaga siya nag-work. Kahit ano pa man yung reason nun, kailangan mo pa rin i-appreciate at i-acknowledge mo na once naging parte siya ng buhay mo. Hindi lahat bitterness at sakit ang binigay niya sa'yo. Marami ka natutunan. Na-accept mo yung sarili mo. At minahal ka niya ng totoo. Sa very long time of the relationship, hindi lang kayo talaga nagkaroon ng pangmatagalang relationship. Kaya hindi mo dapat isumpa yan. Diba? Hindi puro negative lang ang ikukonnote mo sa isang relationship na nag-end, na natapos. Lahat naman, lalo na dun sa iba-ibang klaseng pagsasama, kadalasan nag-i-end siya. Kahit naman sa trabaho, nag-i-end contract din siya. Diba? Hindi lang siya katanggap-tanggap kasi
Siyempre, emotionally affected ka dyan. Di katulad ng trabaho, pag nag-end siya, daling tanggapin. Pero ito, this is a relationship, di ba? Mahirap siyang tanggapin. Pero hindi lahat pain lang ang may coconut natin sa kanya. Hindi kasi lahat ng tao nakakaintindi ng bagay na lahat ng halos na relationship na na-encounter natin, magtatagal yun eh. Or lahat ng relasyon will not, it's not easy to accept that and it's easy to understand na almost every relationship will last a lifetime. Hindi siya panghabang buhay. Hindi lahat panghabang buhay. Kaya hindi ka daw dapat naglilinger sa nakaraan. Kung bakit nangyari sa atin ang bagay na paghiwalay. Hindi dapat tayo maging pessimist. Ang dapat mo daw gawin ay tanggapin na maluwag sa dibdib, mag-usap muna, and you come up with a decision. Tapos nun, i-rationalize mo kung ano mga dapat mong pulutin na magagandang bagay at natutunan mo sa relasyon mong yun. Gamitin natin yun sa susunod nating, kung halimbawa, marami kang pagkakamali sa relationship mong nag-end, pwede nating pulutin yung lesson na yon, and then when we move forward na tayo, lahat naman moving forward tayo, magagamit mo yung mga lesson na natutunan mo dun sa last relationship mo, mga mistakes mo, na hindi ko pala dapat ginawa, o dapat na pala na ginawa ko. O yun, pwede mong gamitin sa susunod na relationship mo para you'll be much better. Diba? Or you will understand your partner more. So you can give yourself genuinely pure at kaya nga, kailangan mo daw i-resolve yun. Kailangan mo i-resolve yung mga pent-up mo. Pent-up relation. Doon sa pent-up relationship mo, yun, kailangan ka mo munang heal yourself. Kailangan mo, kumbaga, sa sugat, you need to heal. Kailangan mong pahilumin muna yung sugat na yun. Para pag nag-move on ka, nag-move forward ka, buo ka. You're whole. Kasi mahirap yung papasok ka sa relationship na hindi ka pa buo, may galit ka pa dun sa nakaraan mo. Ang system, magkakaroon ka lang ng rebound relationship. Wherein, masasaktan mo lang ang magiging partner mo. Hindi maganda. Wherein, dito throw mo lang lahat ng blame sa kanya. And the other party will catch up all the blame. Magiging yung relationship nyo? Rebound relationship, ika nga. It will just gonna be a war zone. Relationship na pinasok mo na hindi ka pa buo. Magsasuffer yung partner mong yun. Kasi hindi mo maibigay ng yung totoong ikaw. Kasi meron ka pang bitterness, meron ka pang sakit,
na inaalagaan. Meron ka pang pent-up emotion. Meron ka pang bottled up anger. Kaya unknowingly, unconsciously, sa kanya mo naibubuga yung galit mo. Kumbaga sa bulkan, pumuputok ka kagad kasi meron ka ng kumbaga nandyan na meron ka ng laman, yung anger mo kalahati na Ngayon, yung pag nag-away kayo, konting spark lang, bumubuga agad yung bulkan mo dito sa loob mo. Bumubuga kagad siya, nagagalit ka kagad. So, hindi daw maganda na pumasok ka sa relationship na hindi ka pa buo. Mag-move forward daw tayo kasi kapag ready ka na, ready to date ka na, ready to mingle, single and ready to mingle, marami ka pang makikilala at pwede kang magkaroon ng relationship na magbibigay sa iyo ng exactly what you've always dreamed, what you always dreamed of and more. Sabi ni Cody Brett. Yan Ina-acknowledge ko na si Cody Brett sa kanya ko nabasa to Yun, magkakaroon ka rin daw ng makikita mo rin daw yung spark at the end of the rainbow. Diba? Merong always pot of gold at the end of the rainbow. Tsaka kailangan mo raw maramdaman, hindi lang yung sakit. Kailangan mo maramdaman na hindi yung forever. Hindi yung forever yung sakit na ramdaman mo at you're going to have the relationship na ideal para sa'yo. At with this relationship, you will continue to move forward and you will continue to grow with every day that passes. Para kang bulaklak. Para kang halaman na bonggabilya. Yun ang gusto ko ngayong flowers. Minsan may nagkita akong bonggabilya, ganyan siya kalaki. Nakasil siya kasi namamatay na siya. Syempre, yung budget, iisip. Kinuha ko siya, binili ko siya kasi naka-sale siya. $1 siya, mamamatay na siya. Pero dahil sa everyday, dinidiligan ko siya. Pag nagsasaing ako, yung tubig niya, idinidilig ko sa kanya. Ang ganda-ganda niya. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Ganun daw. So, sabi niya, you take his advice at alalahanin mo, minsan, yung tao na gusto natin sa maging parte ng buhay natin at maging parte ng istorya natin are only meant to be a chapter. Hindi siya buong libro na siya ang karakter sa buhay mo. Minsan, ganun. Hindi siya buong libro. Hindi mo siya makikita hanggang the end ng libro. Minsan, nandyan lang siya sa isang chapter ng buhay natin, 2 chapter, 3 chapter, 4 na chapter, 5 chapter. Ganun lang siya. So, sabi yan ni Cody Brett.
O, diba? Ang ganda. Ang ganda ng advice niya, diba? Ano guys, 36 minutes na ako. Hala, sobra-sobra na to. O, bye-bye, tata. Ito pala ay sarili ko lang na interpretasyon dito sa nasabing essay, episode, or chapter na nabasa ko sa isang multimedia. Okay, bye-bye. Ingat po tayo parate. Oh guys, here, ito yung mga bonggabilya ko. Oh, kita nyo? Yung $1 na bonggabilya. Ito oh, 3 na siya. Nahati-hati ko sa how many? Punan natin ha. Pakikita ko pa yun yung bonggabilya ko dito sa likod. Ito pa oh. Here pa siya. O, diba? Ang ganda-ganda niya. Diba? Oh, this one is para siyang crawling kind of bonggabilya. Yan. Nabili ko lang yan mga tigda-dollar. Ang liliit lang nila. Tapos namamatay na siya. Oh, diba? Sige guys. Bye-bye. Take care. Have a nice and wonderful day.